Amen. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating sermon na series na tinatawag nating Covered by Grace. Ano po? At kung mapapansin nyo po na ipinapakita natin na ang ating sermon, bawat sermon na para bang isang book cover. Bakit po? Kasi una sa lahat, para po ipaalala sa atin na ang bawat mensahe ay parang isang kabanata ng iisang kwento. Ang kwento ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen? At pangalawa po, dahil isa rin po itong personal na pangarap ko po na balang araw ay sa tamang panahon ng Panginoon at sa kanyang biyaya ay makasulat din po ng isang aklat tungkol sa biyaya ng Diyos. Na kung paano niya tinatakpan, paano niya hinahabol, paano niya binabago, at paano niya tayo minamahal sa kabila po ng ating mga pagkukulang. Amen? Kaya habang tayo po ay nag-aaral linggo-linggo, isipin po natin na para tayong sabay-sabay na bumubuklat ng bawat kabanata ng bawat aklat. Naiisa lamang po ang author, ang nagkaloob siyempre ng lahat-lahat para po ito ay maisulat. At siyempre, walang iba kundi ang Diyos mismo. Amen? Siya po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba. Balikan lamang po natin ng mabilis. Nung part 1 po na pag-usapan natin ang covered by grace, not by leaves. Dito po, binalikan natin sina Eva at Adan. Ito po ay ginawa natin last April 2026. At nakita po natin dito na pagkatapos nilang magkasala, sinubukan nilang takpan ng ang kanilang kahihiyan gamit ang sarili nilang pamamaraan. Parang tayo po minsan, mga kapatid, hindi ba? Pag tayo ay may nagawang pagkakasala, kung kaya nating i-cover up, we will try to cover it up. Kapag nagkamali tayo, ang tendency natin ay magtago, magpanggap, o humanap ng sariling paraan para pakdapan ang ating mga pagkukulang. Kung gusto niyo pong balikan yung sermon na yan, you can actually view that on our YouTube channel, JIMSCAG. At doon po sa kwentong yon, natutunan po natin na may mga bagay na hindi kayang takpan ng sarili nating effort. Dahil sa dulo ng lahat, ang Diyos lamang po ang nakapagbigay ng tunay na covering para sa ating kasalanan. Amen? Siya po lang nakapagbigay ng covering para sa ating brokenness, para sa ating kahihiyan. Hindi po dahon ang kailangan natin, nagkagaya po ng ginawa ni Eva at Adan na pang-cover. Hindi rin po pagtatago, kundi ang biyaya ng Diyos na siyang tunay na tumatakip at nagpapanumbalik sa atin. Kaya po, covered by grace, not by leaves. Sa part 2 naman po, pinag-aralan naman po natin ang covered by grace no matter the distance. Bakit po no matter the distance? Kasi ito po ay nahati sa dalawang bahagi. At ito po ay nung una sa part 2, nagmula sa pananaw at kwento ng bunsong anak. Na kahit gaano man siya kalayo, kahit gaano man siya nadapa, inabot pa rin siya ng biyaya ng Ama. At syempre sa part 3 naman po, tiningnan naman natin ang kaparehong kwento. Mula this time sa pananaw ng panganay na anak. Isang taong hindi lumayo sa bahay, ngunit unti-unting lumayo sa puso ng Ama. At ngayon pong umaga, samahan niyo po ako na buksan natin ang panibagong kabanata. A chapter about guilt, a chapter about shame, a chapter about judgment. At higit sa lahat, isang kabanata tungkol sa isang biyayang mas malaki pa kaysa sa kasalanan. Isang kwento kung saan ang mga tao ay may hawak na bato. Samantalang si Jesus naman po ay may hawak na grasya. Pero bago po natin simulan ang bagong kabanatang ito, samahan niyo po muna ako para sa isang panalangin. Amen? Hallelujah. Oh, we welcome your presence into this place right now, Lord. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo just as we are. Walang pagtatago, walang pagpapanggap, walang mga maskarang suot sa mga sandaling ito. Kasi po Lord, alam namin, kahit anong gawin namin, wala naman po kaming maitatago sa iyo.
For you see every part of us, Lord Jesus. Nakikita mo po ang bawat bahagi ng aming buhay. Ang aming mga tagumpay, ang aming mga kahinaan at kabiguan, at even yung mga bagay na pilit naming isinisikret o ikinukubli sa iba. Lord, you know our victories, but you also know our struggles. You know even yung mga luha na hindi namin kayang maikwento sa iba at yung mga laban na tahimik naming pinagdaraanan. Alam mo po lahat yun, Lord. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, despite of all that, Lord, nagpapasalamat kami for you still call us closer. You still love us, you still welcome us, and you still pursue us, Lord God. Kailanman ay hindi ka nagkukulang, kailanman hindi ka nagmamaliw, Panginoon. Kaya po, Panginoon, habang kami po ay makikinig ng iyong salita ngayong umagang ito, tanggalin mo po ang anumang karumihan na pilit naming itinatago. Yung mga compromises, yung mga guilts, yung mga secret battles, even yung mga sugat na hindi pa rin naming hinahayaang hipuin mo, Panginoon. Nasa halip na takpan po namin at piliting itago ang mga ito, hayaan mo pong ang biyaya mo ang tumakip sa amin. Sa umagang ito, cover us with your grace, Lord, and let your grace speak louder than our past, Lord God. Na kapag sinabi ng kaaway na wala na kaming pag-asa, hayaan mo pong mas malakas naming marinig ang grace mo sa amin. Na kapag pinaalala sa amin ng mundo ang aming mga pagkakamali, hayaan mong mas maramdaman pa po namin ang iyong pagmamahal. Lord, let your grace be stronger than our shame. At ipaalala mo po sa amin na hindi kami define ng aming failures, hindi kami define ng aming mga past, hindi kami define ng aming mga brokenness. That we are so loved, we are so chosen, and we are chosen and that we are still yours. Kaya po, Holy Spirit, sa mga sandaling ito, we invite you into this place. Please move freely among us. Alam mo po yung preparations that we did for this study. But without your Holy Spirit, without your presence, Lord, hindi ho namin ito lubos na maiintindihan. So give us the wisdom, Holy Spirit, so that we can be able to lucidly understand deeper in our hearts the words that you would like us to hear and to have, Panginoon. Touch every heart, break every lie, and heal every hidden wound right now. At kung meron man pong patuloy, Lord God, na nagtatago ngayon, tawagin mo po sila pabalik sa iyong presensya. Lord, sa mga sandaling ito, anumang bato ang gustong ihagis sa amin ng kaaway upang kami po ay ma-discourage, upang kami po ay ma-condemn, upang kami po ay ma-distract at ma-interrupt, ikaw po ang aming kublihan, Panginoon. Ikaw po ang maging depensa namin. Ikaw po ang maging tagapagtanggol namin. At ikaw po ang maging kapayapaan namin. And Lord, as your servant today, nagpapakumbaba po ako sa iyong banal na harapan. Hindi bilang isang perpektong tao, hindi bilang isang taong walang pagkukulang, kundi bilang isang taong ikaw lamang ang nagligtas. Lumalapit po ako sa inyo bilang isang tao na ikaw ang nagbangon mula sa aking pagkakadapa. Isang tao na araw-araw pa ring umaasa sa iyong biyaya. Lord, alam mo po ang mga pinagdaanan namin. Alam mo po ang mga sugat namin. Alam mo po ang mga struggle namin. At alam mo rin po ang mga pagkakataon na muntik na kaming mawalan ng direksyon. Pero salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami tinakpan ng kahihiyan, kundi you cover us with your grace. At Lord, habang ako po ay tatayo at magsasalita ngayon, hindi ko po nais na marinig nila ang opinion ko lamang, kundi gusto ko pong marinig nila ang tinig mo lamang, Panginoon. Hindi ko po nais na ma-overwhelm sila sa mga story ko, kundi gusto ko pong matouch sila sa iyong mga salita. Kaya Holy Spirit, linisin mo po ang puso ko ngayon at i-align mo po ang motives ko at bawasan mo po ako upang ikaw lamang ang mas makita sa akin. Hayaan mo pong ang mensaheng ito ay hindi lamang manggaling sa mga pinagdaanan namin, kundi manggaling sa katotohanan ng biyaya. Use me as a vessel not to show who I am,
but to show who you are. At habang nagsasalita po ako, galawin mo po ang bawat puso at hipuin mo po ang bawat sugat at palakasin mo po ang bawat nanghihina at tawagin mo po pabalik ang bawat pusong nalalayo sa iyo. Lord Jesus, let this be not my voice but your word. Let this be not my moment but your movement, Lord God. Ikaw po ang manguna. Ikaw po ang magsalita. Ikaw po ang kumilos hanggang sa pagtatapos ng gawaing ito. Ikaw lamang po ang maitaas. Ikaw lamang po ang maluwalhati. At ikaw lamang po ang makita sa amin. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat at pananampalataya. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Mga kapatid, one of the hardest things in life is that to be known for your worst moment. Yung bang tipong isang pagkakamali mo lang, pero yun na agad yung tingin ng tao sa'yo, forever. One failure, one issue, one scandal, one wrong decision. At suddenly, yun na yung mga na-identify mo sa mata nila na para bang, siya yun ah. Di ba siya yun yung nagkamali? Di ba siya yung bumagsak? Di ba siya yun? Kasi po sa totoo lang, today's generation is brutal. Kung ikakalintulad po natin sa kwento ng the woman caught in adultery sa John chapter 8 verse 1 to 11 na binasa po kanina ni Sister Sarah, parang ganun po yun. At bakit ko po nasabi? Kasi po kung tutuusin, yung mga batong hawak ng crowd sa John 8 ay hindi, this time, hindi na bato ang hawak ng marami sa panahon natin ngayon. Ngayon po, ang hawak ng marami ay yung mga, kagaya ng hawak ni Brother John, cellular phones. Alam niyo bang mas masakit mabato ng cellular phones kaysa sa bato? Mamaya ho, malalaman natin kung bakit. Isang pindot lang, pwede ka nang manghusga. Pwede ka nang makisawsaw. Pwede ka nang makicomment. Pwede ka nang makibash. Pwede ka nang mag-share ng mga issues na hindi mo naman alam ang buong kwento. Dati, bato lang po ang ginagamit para manakit. Amen? Ngayon, internet na. Ngayon, salita na. Comment na, post na, screenshot na, share button na. At ang nakakalungkot po dito, kung titignan natin yung dalawang magkaibang bagay na yon, parehas lang po yung layunin nun, mga kapatid. Hindi para maghilom lang sugat, kundi para mas lalong makapanakit. Kaya minsan kailangan itanong natin sa sarili natin, kapag ba may taong nadadapa, ako ba yung may hawak ng bato? O ako ba yung lumalapit na may dalang biyaya? At sa hanggang ngayon, mga kapatid, ganun pa rin po ang tanong. Kapag may taong nagkamali, mas kamukha ba natin yung crowd, kagaya dun sa kwentong binasa kanina? O mas kamukha natin si Jesucristo sa kanya pong ginawa? Kasi po, one of the scariest realities sa bago ngayon is that one failure, isa lang, can instantly become content. Yung bang isang pagkakamali lang, isang issue lang, isang moment of weakness lang, trending ka na. Viral ka na. Yung bang tipong isang init lang ng ulo mo, isang bugso lang ng damdamin mo, biglang viral ka na. Biglang pinag-uusapan ka na. At ang masakit po dito, kahit yung mga taong hindi ka naman kilala, sila pa yung pinakamalakas mang-bash sa'yo. Hindi nga nila alam yung buong kwento, pero sila pa yung unang nagbibigay ng komento. So in short, mga kapatid, ginagawang entertainment ng ibang tao ang pagkakamali ng ibang tao.
Minsan nga po, napapakumpara ako mga kapatid eh. Pasensya na kayo, magbibigay ako ng actual example. Sana po, kagaya na lang or kasing viral na lang ng mga preaching natin, yung mga nangyayari online. Kagaya na lang po kahapon, shinare ko publicly yung sermon natin today. At yun po, until kanina, bago po ako umakyat ng pulpito, as of this date, meron pong 3 reactions na na-receive yung akin pong shinare. Wala na pong mag-like ngayon na, wala na pong magre-react. Sinasabi ko lang po yun just to show you a proof kung ano yung impact na kapag pinag-uusapan ang patungkol sa Diyos, para bang allergic ang taong mag-react at maki-engage. Pinatunayan po yan nung nangyaring example kahapon. Kaya minsan, mapapaisip ka na lang talaga kung nasaan ba talaga ang interest ng mga tao sa paggamit ng social media ngayon. Kasi minsan, kapag tungkol sa biyaya ng Panginoon, tahimik po talaga. Pero kapag ang pinost mo issue, ang pinost mo controversy, especially kapag ang pinost mo pagkakamali ng ibang tao, skandal, ay nako, viral. Ang dami mong followers, ang ingay ng notifications mo. Kasi ang bilis ng mga reactions, ang bilis ng mga comments, ang bilis ng shares. Lalo na po today, sa panahon ng mga content creators, where all people have the capability to video and capture moments using their cellular phones. Although, hindi naman po lahat, pero marami pong gumagawa nito. Just to give you an example, ay, may aksidente. Sa halip na tulungan, ang unang ginagawa, binibidyo at ina-upload agad. Just for the views. At alam niyo po kung ano po yung nakakalungkot dito, mga kapatid? Alam niyo po kung ano? Effective eh. Effective. Nagba-viral, nagte-trending. People consume it casually, kahit nga po tayong mga Kristiyano. Sometimes, unknowingly, we patronize and watch them without realizing that there's a real human being behind that issue. So ngayon mga kapatid, na-inform ko na po kayo, ano po? At least alam nyo na po. So sana po, be very careful sa paggamit ng internet, lalong-lalo na ng social media. Kaya po napakabigat ng tinatawag na ethical usage ng technology. So kung hindi po tayo aware sa ethics ng paggamit ng technology, hinay-hinay lang po mga kapatid. Kasi po ang nakakalungkot minsan, mas mabilis pa tayong mag-share ng issue kaysa mag-share ng salita ng Diyos. Madali hong basahin ang identity ng isang tao ngayon. Tignan mo lang yung wall niya, magkaka-idea ka na kung anong klaseng tao siya. So let's be mindful that we live in a generation where exposure can become entertainment, too much exposure. Kanina ho, may naririnig akong mga nagtatalo-talo. Ayoko sanang banggitin. Ang naririnig ko lang, parang sinasabi may problema pagdating sa paglalaro ng roadblocks, just to give you an example. Actually, the game itself doesn't have any issues. Karamihan po sa mga games, wala naman talagang issues. But because of the power of the networking games, meaning to say, you are playing the games with other people, with other sociological and cultural exposure ng ibang tao na hindi ka aware, hindi mo napapansin na i-expose ka sa culture na hindi mo naman dapat ka na i-expose.
Kaya yung mga bata ngayon, hindi pa man marunong magsalita, marunong nang mang-bash. Marunong na mag-English. Lalo na pag naglalaro, puro mura yung alam na English. Kasi nga, expose sila sa tinatawag nating networking games. Again, the game doesn't have any issues. It's the gamer that doesn't have issues. Amen? Ang bilis nating mag-comment, ang bilis nating manghusga, lalong-lalo na pag politika. Napakatindi ho, napakatoxic ng ating politika ngayon. So kung gusto mong tumanda ka agad, involve and engage sa politics. Hindi mo na malaman sino talaga yung nagsasabi ng totoo. So the best thing that you can do, kagaya ng ginawa ni Jesus Christ mamaya, malalaman po natin na sa kabila ng kaguluhan, ano yung ginawa niya. Kasi po, kailangan po nating malaman ito. Kasi po, kapag paulit-ulit nating itong nagagawa unconsciously, kapag nasanay tayong manghusga agad, mag-comment agad, mag-condemn agad, hindi natin namamalayan, nagiging entertainment na pala ang pagkakamali ng iba. At dahil dito, hindi po natin namamalayan na lumalayo na pala ang puso natin sa puso ni Jesus. Kasi mamaya makikita po natin kung anong klaseng puso ang meron si Jesus. Kasi po kung walang magpapaalala sa atin ngayon, walang mga bagong kasanayan at pag-aaral na kagaya nito, at kung hindi tayo hihinto sandali para mag-isip, para mag-analyze, para magsuri, lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi natin mamamalayan na ganun na pala tayo. That we become comfortable with internet things that can break the heart of God. Again, I'm not saying that internet is bad. Internet is just a tool, just like a computer. It becomes bad on how you use it. Minsan akala natin okay lang kasi dahil ginagawa naman halos lang ng lahat. Minsan akala natin normal lang dahil trending naman. Kasi syempre, ayaw nating ma-FOMO, fear of missing out. Yung mapag-iwanan. Pero kapatid, hindi naman lahat ng culture, hindi naman lahat ng normal sa culture ay normal sa kingdom of God. Kaya bilang Kristiyano dapat tinatanong natin palagi yung sarili natin na kapag ba may taong nadadapa, mas kamukha ko ba yung crowd na may hawak na bato? O mas kamukha ko si Jesus na may dalang grace. Kasi po nung yung babae na huling nangangalo niya, ito po, kinaladkad siya publicly sa John chapter 8. At gusto po ng crowd ay exposure. Gusto nilang ma-public trial siya, trial by publicity. Ganyan po yung nangyayari sa internet, yung trial by publicity. Hindi ka pa man napapatunayang nagkamali, nahusgahan ka na. Gusto kasi nila mapahiya yung babae. Gusto nilang i-condemn siya. Gusto nilang gawing example yung kasalanan niya. At ito pong mga religious leader, gusto nilang i-trap si Jesus Christ na ma-involve siya at mapasubo siya sa law of Moses. Pero alam naman po natin ang nangyari dito habang ang crowd ay naghahanap ng i-condemn. Si Jesus naman po ay naghahanap ng taong marirestore. Amen? Amen? Are you still with me? Amen. Kaya, kung hindi po tayo mapapaalalahanan ngayon, mga kapatid, we can know the Bible, we can attend the church, we can serve in the ministry, yet can still have a heart that is far from the heart of Jesus Christ. Nakakalungkot kasi sa bagong ngayon, marami pa ring mga tao ang gustong mag-expose kaysa mag-restore. Pero si Jesus Christ, makikita po natin mamaya. Kaya mga kapatid, sana po maging matalino tayo sa panahon ngayon na just because something is trending, it doesn't already mean that that is righteous already. Linggo-linggo ho, merong trending, amen?
ito pong nakaraang linggo, ilan ang mga trendings dyan? Yung mga player na dalawa, na nalunod, ano pa po, ang dami-dami, hindi ko na nga ma-name lahat. Pati nga yung biker na nasuntok, nag-trending din yon. Ewan ko, I'm sure nakikita nyo yon, mga kapatid. At kung mapapansin natin, kaya lang naman siya nagte-trending kasi yung mga content creators, sinasakyan nila eh. Ang problema, hindi lang content creators, pati yung mga viewers ng content. At kasama po tayo doon, mga kapatid. Akala natin nasa bahay lang tayo, tahimik lang tayo, pa-cellphone lang tayo, comment lang. Hindi natin alam, bato na pala tayo ng bato. Amen? Na pwedeng makasakit tayo ng isang pamilya, pwedeng makasakit tayo ng isang anak, makasakit tayo ng isang damdamin, na pwedeng sumugat sa isang puso ng dahil sa kahihiyan. And this is not the heart of Jesus because Jesus never used broken people for entertainment. He would rather restore them, heal them, and forgive them. Amen? Amen? Sabi nga dito, because the world says expose them. Ang mundo kasi, expose. Pero si Jesus Christ, yung mga Kristiyano dapat restore. Kasi ang gusto ng diablo, expose. Ang mga Kristiyano dapat restore. Kaso, ewan ko lang, baka hindi restore, baka store ang ginagawa. Okay? Kaya sana po, bilang believers, we must be different. Isipin po nating mabuti that not everything needs posting. Not everything needs commentary. Not every fallen person needs public humiliation. Because grace remembers na ako rin pala, capable rin pala akong magkamali, lalo na kung wala yung biyaya ng Lord sa akin. Kasi po, pare-parehas lang naman din tayong umaasa ng sa grace ni Lord. Amen? Araw-araw, paggising mo sa umaga, nagising ka sa umaga dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil kung wala ang biyaya ng Panginoon, pwedeng hindi ka na nagising kanina. Kaya nga po sobrang lala ng cancel culture sa panahon natin ngayon. Pag sinabing cancel culture, yan yung public shaming. Yan yung tinatawag na online judgment. Kasi grabe, ang bilis na manghusga ng tao ngayon. Ang bilis nilang bumato ng tao ngayon. Di ba yung mga road rage na napapanood nyo? Hindi nyo naman nakikita yung buong pangyayari, pero mega comment kayo, kasalanan niya nung sinalubong niya, kasalanan niya nakamotor. Usually, ganun yung sinasabi niya. Sinasabing mga na nababasa natin sa mga nakakomment. One issue, tapos na agad ang verdict natin. Na kahit isang pagkakamali lang, para bang wala ka ng karapatang bumangon uli. And that is exactly what is happening to the woman in John chapter 8. Hindi siya kinausap privately, hindi siya itinama privately, she was dragged publicly, shamed publicly, and exposed publicly. So, bakit mo ba sinasabi sa amin yan, Brad? Kasi po, very relevant po ito sa panahon natin ngayon. Yung bang people can define your entire life based on one mistake. Pero salamat sa Diyos, iba ang puso ni Jesus. Habang ang crowd gusto kang i-cancel, si Jesus naman gusto kang i-restore. Yan ang advantage natin bilang anak ng Diyos. Kasi ang Panginoon, maya't maya tayong nire-restore. His grace is new every morning. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin araw-araw. Because grace does not ignore our sin. Of course, kapag nagkamali ka, hindi i-ignore yun. But grace also refuses to let sin be the end of your story. So basahin po natin, magsimula na po tayo, tumalon na po tayo sa verse 3.
dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano ang masasabi niyo?" Imagine the scene, mga kapatid. Everyone looking at her, dun sa babae. Everyone is judging her. Everyone is ready to throw a stone at her. Sa totoo lang po, some people today know exactly how that it feels. Kasi po, hindi naman tayo binabato ng literal na bato ngayon. Pero maraming mga tao ang binabato ng judgment ngayon. Di ba? Artista, ang ganda-ganda na ng mukha. Nag-post siya ng mukha niya, nag-selfie siya. Makakita mo, doon sa comment, may mga nambabash pa din. Ay, ang pangit ng butas ng ilong. Ay, ang haba ng buhok ng ilong sa butas ng ilong. Wala nang nakitang maganda. Puro pangit na lang. Puro judgment na lang. Binabato ng rejections, binabato ng criticism, mga unsolicited criticism, binabato ng rumors, binabato ng screenshots, binabato ng mga comments. Kung titignan natin, ganun kalala yung mga tao ngayon, yung mga tinatawag nilang mga keyboard warriors. Hindi ho keyboard warriors yun, mga kapatid. Hindi ho sila mga warriors kasi wala ho sila mga disiplina eh. Wala nang lumabas na maganda dun sa mga comment nila. Napiling mo tuloy minsan, lahat na lang ng tao kapag ikaw ang na-judge, may opinion tungkol sa'yo. Kaya kung minsan, kahit na feel mo, ay, ang ganda ng feeling ko sa biyaya ng Panginoon ngayon, para bang, hindi ako mukhang 55. Sige, magpo-post ako ng picture ko. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Nag-selfie ka. Maya-maya nakita mo, may nang nag-react, angry. O kaya may nagko-comment ka agad ng hindi maganda. O kaya, minsan walang reaction eh. Nakita, oops. Sin zone. Bakit kaya sin zone? Pwedeng nonchalant, walang pakialam, or pwedeng inggit. Kaya kung may inggitin ka, huwag ka na mag-social media, kapatid. Kasi pagkatapos mong mag-scroll, wala kang makikita kung hindi kaawaan, hindi sa iba, kundi sa sarili mo. Magse-self-pity ka. Kasi bakit sila? So kung hindi magiging ganun yung kaisipan mo, ang magiging kaisipan mo, ay, hindi naman totoo, edited. Yung nagsasabi ka ng edited na wala ka namang basis kung edited nga eh. It's already bashing. It's already commenting. It's already throwing stone to that person that you are actually seeing on your wall. Ikaw na mismo. Ang problema kasi dito eh, yung mga taong nakaka-receive ng mga ganung pakiramdam, minsan, nagkakaroon ng epekto sa kanila yon. Naiisip nila, parang wala na yata akong kwenta. Wala na yata akong pag-asa. So sa halip na naging pagpapala ka, naging kabigatan ka pa ng kapwa mo. And that woman in John chapter 8 wasn't just carrying sin. She was carrying shame. Proven na guilty siya kasi caught in the act. Amen? May dala siyang kasalanan. Tama? Pero
nung binasa ko po ng binasa yung storya, hindi lang kasalanan yung daladala ng babae. Ang mas mabigat na daladala ng isang taong nagkasala, shame. Kaya yung title po natin, Shame is not your name. Diba? Inuulit po ng bata sa likod, shame. Kasi meron hong matindang mental factor yon. Hindi mo lang siya binato na tinamaan yung physical na katawan niya. Binato mo pati yung damdamin niya, yung isip niya, yung puso niya, pati yung spirito niya. At kapag may nangyari sa taong yun, may pananagutan tayo sa Diyos. See? Kahit sabihin yung hindi kayo mahawak ng bato para mambato, pwede pa lang nambabato kayo nang hindi kayo aware. Kaya napaka-importanting malaman po natin to, mga kapatid. Kasi po ang sin, parang sinasabi niya palagi, I did something wrong. Pero ang shame, it says agad na, I am something wrong. Ganun po yun eh. Yun po yung strategy ng kaaway. Na yung sin na nagawa mo, bago mo nagawa yung sin, sasabihin, okay lang yan, marami namang gumagawa ng ganyang kasalanan, okay lang yan, sige gawin mo. Pagkatapos mo, ay grabe ka, ang kapal-kapal mo. Wala ka ng karapatang humarap sa Diyos, nakakadiri yung ginawa mong kasalanan. Di ba shame? I am something wrong. At sa panahon ngayon, kung bakit napakaraming mga kabataan ngayon, yung merong tinatawag na mental sickness. Kasi po, ang aga nilang na-expose sa iba't ibang kultura sa pamamagitan ng internet nang hindi pa matatag yung kanilang damdamin. Hindi pa matatag yung kanilang maturity. Kaya ang nangyari, na-atake yung kanilang personalidad. Nagkakaroon sila ng inferiority complex. At nagkakaroon sila ng problema without knowing na yung anak mo pala may pinagdadaanan na. Kahit hindi lumalabas ng kwarto yan, pwedeng natatambakan at nabubugbog ng maraming bato na nanggagaling sa mga iba't ibang tao. Kasi po, ganito yung gustong ipaalala at ipaniwala ng kaaway na ang failure mo, identity mo na your shame is your name. Na ang worst moment mo ay siya ng buong story mo. At dito din, isa sa mga nakita kong dahilan kung bakit napaka-common ng problema nga ng mental sickness sa panahon ngayon. Pero salamat, kapag meron tayong relasyon sa Panginoon, yung covering ng grace ng Lord, sobra-sobra. Kaya kung meron tayong pinaka-importanting dapat na isinishare at ibinabahagi sa ating mga mahal sa buhay, yung personal na relasyon sa Panginoon. Hindi natin sila share-sharean dahil gusto natin silang maborn again agad-agad para masama natin sa church. No. Share-sharean natin sila kasi mahal natin sila eh. Alam natin na maraming bato yung pwedeng ibato sa kanila ng iba. Pero pag malalim yung relasyon nila sa Panginoon, naiintindihan nila yung pagpapatawad ng Panginoon, matututo din silang magpatawad, hindi lang sa iba. Bukod sa lahat, matututo silang magpatawad kahit sa sarili nila. Kaya napaka-importante ng relasyon sa Panginoon. Hindi relihiyon kung hindi relasyon. Amen? Si Jesus po, kahit na ang tingin ng crowd, nagkasala siya from the past. Ang tingin ng Panginoon sa kanya, meron siyang future. Habang ang crowd ay nakatingin sa kanyang kasalanan, si Jesus nakatingin pa rin sa maaari pa niyang maging. Habang ang tao ay naka-highlight sa
Pagkakadapa ng babaeng ito, si Jesus naman ay nakatingin sa kanyang pagbangon. Habang ang tao ay nakatingin sa kanyang kahapon, si Jesus naman ay nakatingin sa kanyang kinabukasan. Habang ang tao ay nakatingin sa kanyang failure, si Jesus nakatingin sa kanyang potential. See the difference, mga kapatid? Kung Kristiyano ka, you are Christ-like. And if you are Christ-like, dapat alam mo kung anong klaseng pananaw meron ka. Dahil yung unimaginable grace ni God, yun yung unti-unting magli-lead sa'yo para magbago ka day by day. Kasi hindi ibig sabihin tinanggap mo yung Panginoon. The next day, binago ka na. Hindi naman ang Diyos ang magbabago sa'yo. Kasi hindi ka kokontrolin ng Diyos para baguhin. Yung pag-ibig mo, yung pagkakaintindi mo doon sa grace ng Lord sa'yo, sa mercy ng Lord sa'yo, sa pag-ibig ng Lord sa'yo, ganun ka mai-inlove, ganun ka magsisimulang lumalim ng pagtingin sa Kanya, ganun mo unti-unting mayayakap kung sino siya. At ganun mo unti-unting mararamdaman na unti-unting sumusunod ka na sa mga yapak niya. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. At salamat sa Diyos dahil minahal tayo ni Jesus. Hindi dahil kung sino tayo noon. Minahal niya tayo dahil sa kung sino ang maaari nating maging kapag binago tayo ng kanyang grace. Kaya napakasarap po at napakaganda po ng series ng Covered by Grace, mga kapatid. Kaya I'm sure marami hong nakaka-relate ngayon, hindi lang tayong mga nasa church, lalong-lalo na yung mga kabataan na super exposed sa technology, na yung mga merong mga pinagdaanan, na yung nahusgahan kaagad sa internet. Kapatid, hindi pa tapos ang buhay mo. Hindi pa. Kasi dito sa kwentong ito, meron tayong napatunayan that grace is also specializing in writing new chapters for people who think their story is already over. Dahil po sa Panginoon, yung failure mo may be a part of your story, but it does not have to be your end story. Mga kapatid, maiksi lang po, bibigyan ko po kayo ng 4 na puntos na nakita ko po sa kwentong ito. Una po, people will often define you by your worst moment. The woman was dragged in the open, not with compassion, not with gentleness, kinakaladkad po siya. She became an example of public humiliation. Parang yung mga nangyayari ngayon, kilala niyo po si Coach Tab siguro. Yung coach po ng San Beda ba? Ateneo. Tamo? Alam na alam nyo. Yung coach ng Ateneo. Di naman natin kilala si Coach Tab. Gusto ko lang pong gumamit ng actual na example, mga kapatid. Pero ang dami ng komento tungkol sa kanya. Hindi nga natin alam yung tunay na nangyari because hindi naman tayo nandun. Pero grabe, trending. Di ba? Hindi ako magugulat pag nabaliw si Coach Tab sa dami ng mental torture na kanyang pinagdadaanan. Yung nahusgahan na kaagad siya. Yung hindi pa man napapakinggan yung side niya. Yung automatic, meron na kaagad verdict sa kanya. At very alarming po ito kasi mga kapatid, little by little, pag tayo po, hindi tayo naging aware sa ganito, nakakasakay tayo sa ganung mga trend na hindi natin napapansin, nakaka-contribute pala tayo sa pagbagsak ng isang tao. At sa taong nasaktan, kasi siyempre, mararamdaman niya, failure ako, dirty ako, wala na akong pag-asa, hopeless na ako. Napakadelikado po nito. Lalong-lalo na kapag bata yung involved. Diba? Kaya nga po sa ibang bansa, 18 years old and above
yun lang pwedeng gumamit ng social media. Dito po kasi, parang simula 5 years old and above, nagso-social media na. Di ko sinasabing masama yun at mali yun, lalo na kung gamit, ay pastor, ano lang, electronic data storage lang po namin yan. Ang ganda ng term, di ba? Sinesave lang po kasi namin dyan yung mga pictures para meron po kaming memories. Oh, okay. Unfortunately, you should filter the walls. Kasi pag pinindot niya yung kanyang page, lalabas na yung maraming mga kung ano-anong mga interest na hindi naman niya talaga interest. Napakadelikado po if without proper supervisions. Amen? Amen? Kasi po, kapag hindi tayo aware, katulad nung nangyari sa babae, yung shame kasi, shame is dangerous and can become, the shame is dangerous because it has the tendency to rename you. Wherein it can make your mistake feel bigger than your identity. Kaya po kadalasan sa mga first world countries, yung mga sobrang exposed sa technology. Okay? Yung mga tao doon parang malaking kasalanan pag nagkamali ka. Lalo na yung mga nakatira sa mga high-rises building, saan ka nakatira? Dyan sa 97th floor. Dahil 97th floor ka nakatira, gusto mo lahat ng grade mo, 97 and above. Nakakuha ka ng 96.4. Di umabot. Anong ginawa ng bata? Tumalon ng building. Kasi hindi niya kayang tanggapin yung mental torture, yung shame na binabato ng kultura sa kanya. Kaya mga kapatid, hear me carefully, especially doon sa mga nakaka-relate dito. Kung ikaw man yung nagkaroon ng malaking problema before, your worst moment is not your permanent name. Ano pa po? Point number 2, the crowd came with stones, but Jesus came with grace. Sabi po sa John 8:5, ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi nyo? Kitang-kita po natin yung trap ng mga religious people na lumapit kay Jesus. Hawak nila yung babae. Hawak nila yung ebidensya. Hawak nila yung batas. At ang tanong nila kay Jesus, so anong masasabi mo dito? Kasi ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin ang taong ito hanggang sa mamatay. At alam naman po natin kung anong nangyari dito, tinatrap lang talaga nila si Jesus sa isang tanong na dapat siyang pumili. Grace ba o judgment? Mercy ba o punishment? Condemnation ba o compassion? At sa isip nila, wala na pong ibang option si Jesus Christ because it's a trap. Kasi feeling nila, na-corner na nila si Jesus dito. Na para sa kanila, ang babaeng ito ay to be executed na lang kasi caught in the act nga. Meron na silang proof of violation, may ebidensya na sila. At alam niyo po kung ano pa yung isang napansin ko dito, mga kapatid, na kapag batas ang dala mo, wala kang grace. Kasi pag batas, mas madali mo lang makita ang kasalanan ng iba. At ang mas worse po dito is that mahirap mong makita ang sarili mong kasalanan kapag ganito ang dala-dala mo. Pero dito po, I really love what Jesus did. Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Jesus dito, mga kapatid? He stayed silent first. Grabe, no? Kasi minsan, ang tao sobrang ingay. People are quick to talk, quick to react, quick to judge, and their judgment is so loud, lalo na yung crowd. Their shame is so loud, and they condemn so loud. At sa panahon natin ngayon, one post lang, ang dami ng opinion, ang dami ng unsolicited opinions.
One mistake lang, ang dami ng comments. Parang ang lahat may bato na agad na handang ihagis. Pero si Jesus, hindi po siya nakiingay sa crowd. Hindi po siya nagmadaling manghusga. Instead, he stayed silent first. At honestly po, sa pananahimik niya na yun, may wisdom po dun eh. Tignan niyo po, because not every accusation deserves an emotional reactions, lalong-lalo na kung agad-agad. So meaning, not every noise carried by crowd is true. Ang mga Pilipino may tendency ganito, mga kapatid eh. Ay, saan ba masarap kumain? Ay, doon tayo. Marakal tao kita. Maraming tao doon. Kung saan mahaba yung pila, doon sila pumupunta. Tamad nang mag-isip. Kung nasaan yung crowd, doon sila. Pero si Jesus Christ, hindi po ganun, mga kapatid. Dapat ang Kristiyano po, ginagamit ang isip. God gave us this. Not to follow the crowd, but to use this to analyze and decide. Grabe na mga kapatid, because the loudest voice in the room is not always the voice of God. Lalong-lalo na kapag outside of the church, outside of the house ka, nandun ka sa community, at ang mga kasama mo, hindi Kristiyano, pagka lahat nagkakasundo, sige, mag-celebrate tayo, mag-inuman tayo! Kristiyano ka. Anong ginawa mo? Siyempre, majority wins. Nakipag-inuman ka din. Kaya nga pong sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 7, let him who is without sin throw the first stone. Nung pagkasabi po ni Jesus Christ noon, boom! Biglang nagbago yung eksena. Yung mga galit na mukha nila, gigil na gigil. Biglang, dahan-dahang tinago yung mga bato. Dahan-dahan nilang tinapon yung mga bato kasi biglang nagbago yung eksena. Minsan ganyan din tayo mga kapatid eh. Gusto nating pinag-uusapan ng kasalanan ng iba. Pero ayaw nating harapin ang sarili nating kahinaan. Masyado tayong makarunungan para sa mistake ng iba, pero wala naman tayong karunungan para sa pagsusuri ng sarili natin. At dito po nakita po natin yung pinagkaiba ng the law can expose your sin, but only the grace of God can restore your life. So hindi dumating si Jesus Christ para lang sabihin, okay lang kasi may kasalanan ka. Dumating siya doon para, of course, mamagitan. Okay? Para iligtas yung mga kasalanan. Hindi niya basta-basta dinipensahan yung babae. Hindi niya sinabi ka, walang babato. Hindi ganun eh. Siguro kung tayo yon, dinala sa atin yung babae, anong gagawin? Walang babato. Hinarang-harang niya na. O kaya, pwedeng sabi, makasalanan yan. Sige, batuin yan. Okay lang. May excuse tayo. Ganun po yung grace ng Lord. Kasi po sa kaharian ng Diyos, grace does not deny your sin, but grace defeats the power of your sin to define you. At salamat sa Diyos dahil nung ang lahat ay sumisigaw na batuhin siya. While the people of the law saw what she did, grace saw who she could still become. Alam niyo po, mga kapatid, ang isa ng nakikita kong pinakamalaking problema ng generation natin ngayon ay hindi yung kakulangan ng impormasyon. Sobra-sobra nga eh. Hindi rin yung kakulangan ng opinyon. Sobra-sobra nga eh. Ang problema po kasi, ang bilis nating makita ang mali ng iba, pero ang bagal nating makita ang mali natin. Amen? Kapag tayo ang nagkamali, may explanation tayo. May alibay tayo. Uy, pasensya na. Stress lang kasi ako, kaya nabigla ako. Alam mo, hindi nyo kasi talaga alam yung pinagdadaanan ko eh. Tao lang naman kasi ako. May mga alibay ba? Bigla tayong humihingi ng understanding,
Bigla nating gusto na maintindihan tayo ng lahat. Yung bigla-biglang gusto nating mabigyan agad tayo ng grace. Pero kapag ibang tao yung nagkamali, ay grabe. Wala nang context, wala nang explanation, wala nang second chance. Cancel agad, judge agad, condemn agad. Yung tipong mas mabilis pa tayong magbigay ng verdict kaysa magbigay ng understanding. Kaya totoo po yung sinabi ng isang author na we excuse the sin we enjoy, yet condemn the sin we dislike in others. Na kapag tayo ang nakagawa ng kasalanan, tao lang ako, pero kapag kasalanan ng iba, grabe naman siya. Di ba? Kapag, like for example, kapag, alam niyo yun, yung kapag sariling pride natin yung umiiral, sariling pride, tawag natin doon, confidence. Kasi sariling pride eh. Pero kapag pride ng iba, anong tawag natin? Arrogance. Pride ng iba eh. Kapag chismis natin, anong tawag natin? Ay, concerned lang ako. Kaya pinag-uusapan natin siya. Pero kapag chismis ng iba, ay grabing mga yan, sobrang toxic. Pag galit mo, ang pinag-usapan, ano yung tawag doon? Righteous anger. Pero kapag galit ng iba, grabe yan, ang sama ng ugali niyan. May anger management issue yung taong yan. Kita niyo po yung pinagkaiba, mga kapatid. Mercy para sa sarili natin, pero judgment para sa ibang tao. Pinapakita lang po natin ang pinagkaiba ng nature ng tao at ng nature ng Panginoong Hesus. May tendency po na ganito tayo bilang tao. So maganda pong napapaalalahanan tayo kasi paalala ang mabisang gamot sa mga taong nakakalimot. Pangit man pong pakinggan, pero ganun talaga ang tao. Lagi po tayong may tendency na maging ganito. Kasi po kung tutuusin, kahit nung unang panahon pa lang gaya ng sa crowd, dati pa man, mahilig na sila sa mga, yun alam niyo, yung manghusga. Sobrang judgmental ng tao. Kaya nga, sinabi ni Jesus Christ, he who is without sin among you, let him throw the first stone. Kaya po tuloy, after that statement, yun, nag-alisan sila lahat. Kasi na-realize nila, teka, wait lang, hindi pala ako qualified para manghusga. At kitang-kita po natin dito, na isa-isa nilang binitawan yung bato na hawak nila, mga kapatid. Alam niyo po, sa dalawang mukha ng kwentong ito, mga kapatid, minsan, hindi naman po tayo yung babaeng nasa gitna. Kung i-associate natin yung relevancy ng story ito sa buhay natin, is either tayo yung babaeng binabato o tayo yung kasama sa crowd na nambabato. Parehas nangangailangan ng grace ng Diyos. Yun lamang po yun, mga kapatid. Amen? Amen. Sunod po natin. Sabi ho dito, kaya nga po sinabi, mercy for me and judgment for you, yan po yung language of pride. Pero ang gospel po, ang sabi niya, mercy for all of us, yan po yung language of grace. Kaya mga kapatid, tigilan na po natin yung pagiging, kung tayo man yung karamay or kasama sa crowd, wag po tayong judgmental. Sabi nga sa TV, bawal ang judgmental. Dahil lang totoo po, hindi katalinuhan ang pagiging judgmental. Kasi po madalas, ito lamang po ay sintomas ng puso na hindi lubos na naka-experience ng grace ng Diyos. Tandaan po natin, hurt people. Kapag ang sugat ay hindi naghilom, madalas nakakasugat din po ito ng iba, lalong-lalo na sa ibang tao. At kapag ang brokenness ay hindi naisuko sa Panginoon, madalas nagiging dahilan ito para makapanakit din po ng ating kapwa.
At kapag ang sugatan ay nanghusga ng kapwa sugatan, siyempre, puro kalupitan po yung aabutin nun. Kaya minsan, hindi nakakapagtaka kung titignan natin, kung mahilig kang mag-comment, kung mahilig kang mag-judge. Basically, dapat maintindihan mo na merong ka ring sariling struggle sa buhay mo. Yung may sarili ka ring pagkukulang. Kasi hindi mo naiintindihan kung gaano kahiwaga yung mercy ng Diyos. Kung hindi mo pa na-experience ang mercy ng Diyos, paano mong ipapa-experience yun sa iba? Paano mong ipapractice yun sa iba? Kaya napaka-importante na fundamentally, basically, we are rooted in our personal relationship with God. Kasi Brad, di ko kayang magpatawad. Grabe kasi yung ginawa niya sa akin eh. Di mo talaga kaya. Pero pag tinignan mo kung gaano kang pinatawad ng Diyos, magugulat ka na lang. Nagpapatawad ka na rin. Amen? That's why grace is so powerful because grace reminds us na hindi lang ikaw ang nangangailangan ng mercy, kundi lahat tayo. Hindi lang yung babae, hindi lang yung crowd. Okay? Pati ako, pati ikaw, lahat tayo. Kaya nga malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans 3:23-24, ano po yun? For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Notice the word, mga kapatid. All have sinned. Hindi po sinabing some have sinned. Hindi rin po sinabing yung may mga kasalanan lang. Ang sabi dito, all. Ibig sabihin, walang exempted. Pwedeng nakaupo ka sa harap, pwedeng nakaupo ka sa likod, pwedeng pastor ka, pwedeng member ka, pwedeng matagal ka ng Kristiyano, pwedeng bago ka lang na Kristiyano. Lahat po tayo pumapalya. Lahat po tayo nadadapa. Lahat po tayo nagkukulang. Pero salamat sa Diyos, hindi all are condemned. Kundi all are justified freely by His grace. Nandito tayo ngayon because of God's grace. Amen? Amen. Amen. Ano pa po? Point number 3. Jesus didn't condemn her, but He also didn't leave her there. Ito po, importante po. Jesus did not say, okay lang yung ginawa mo. No. Kasi po, grace does not ignore sin. Ang grace also does not destroy the people because of sin. Kaya po, Jesus told her on John 8:11, neither do I condemn you. Go and sin no more. Notice po natin dito, mga kapatid, yung grace and truth, they come together. Amen? Binigyan siya ng grace ng Lord. Pero at the same time, binigay sa kanya yung katotohanan. Ang nakakalungkot po sa ating mga tao, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi po ganun. Kasi po, usually, we favor one side only. It's either puro truth without compassion, puro truth, puro judgment, or puro tolerance naman without transformation. Pero si Jesus po, He carried both the grace and the truth. Amen? Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ano pa po? Point number 4. The only one who had the right to throw the stones but didn't. Alam niyo po, ito po talaga yung parte ng kwento na tumagos sa puso ko. Sa tuwing binabasa ko po ito, mga kapatid. Kasi po, kung magiging honest lang tayo, sa buong crowd na yon, iisa lang po yung may karapatang bumato. Amen? Amen? Iisa lang yung walang kasalanan doon sa buong crowd na yon. Iisa lang ang walang pagkukulang, nag-iisa lang ang hindi kailanman nagkamali. At ang nakakaluhang katotohanan po dito, siya pa yung walang hawak na bato. Siya pa yung nagpakita ng awa. Siya pa yung nagbigay ng biyaya. Siya pa yung nagsabing, neither do I condemn you. Yung tanging tao na may karapatang humatol ay pinili ang awa. So sino tayo para piliin ang pagiging judgmental?
The only one who had the right to condemn her chose compassion. The only one who had the authority to punish her chose grace. And the only one who could have ended her story chose to rewrite it. Because the story is not just about that woman. The story is also about us. Tayo din po yung babaeng yun. Maaring hindi sa parehong kasalanan, maaring hindi tayo nahuli sa kaparehas na sitwasyon, pero pare-parehas lang po tayo ng pangangailangan. Pangangailangan ng biyaya, pangangailangan ng kapatawaran, pangangailangan ng awa. At higit sa lahat, pangangailangan ng tagapagligtas. Mga kapatid, that woman deserved judgment. At kung tutusin, ganun din po tayo. That woman deserved punishment. At kung magiging totoo po tayo sa sarili natin, ganun din po tayo. That woman deserves stones. At kung pagbabasihan ng hustisya lang, ganun din po sana tayo. Dahil ang sabi po ng Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan po yung binasa natin sa Romans 3:23. Hindi some, hindi yung mga masasamang tao lang, hindi yung mga nahuli lang, kundi all. Lahat po tayo. Pero salamat sa Diyos dahil po hindi po nagtatapos ang kwento sa judgment. Hindi po nagtatapos ang kwento sa mga bato. Hindi po nagtatapos ang kwento sa kahihiyan because Jesus stepped into the middle. Tumayo siya sa pagitan ng makasalanan at ng hatol. Tumayo siya sa pagitan ng guilty at ng punishment, na sa halip na ang parusa ay bumagsak sa babae, sa kanya po ito bumagsak. Because years later, si Jesus mismo yung itinakwil. Si Jesus mismo yung kinutya. Si Jesus mismo yung ipinahiya sa harap ng maraming tao. Si Jesus mismo yung pinagbintangan. Si Jesus mismo yung nagpasan ng krus. At si Jesus mismo ang tumanggap ng lahat ng hatol na dapat sana ay para sa atin. The stone that is meant for us fell on Jesus on the cross. That shame that is meant for us, He was the one who carried it. And the punishment that is meant for us, He was the one who received it. Kaya nga po buong tapang na sinabi ni Apostol Pablo, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pansinin niyo po yun? Hindi niya sinabing less condemnation. Hindi niya rin sinabing reduced condemnation. Ang sabi niya po, no condemnation. Wala na, tinapos na po ni Kristo. Binayaran na po ni Kristo, tinanggap na po ni Kristo. Kaya kung ikaw po ay nasa Kanya, ang identity mo na ay hindi na ang kasalanan mo. Kasi Christ-like ka na, kaya nga po tayo Kristiyano. Hindi ka na nadidefine dapat ng pagkakamali mo. Hindi ka na dapat nadidefine ng nakaraan mo. Hindi ka na dapat nadidefine ng mga worst moment mo. Instead, you are defined by the grace of God. Amen? Because your sin may explain your past. But because of Jesus, it does no longer determine your future. At kung sino man po yung may karapatang maghagis ng bato, si Jesus dapat yun. Pero pinili niyang iunat yung kanyang kamay sa krus para lang iligtas tayo. Hindi tayo iniligtas dahil mabuti tayo, kundi iniligtas tayo dahil mabuti siya. So today mga kapatid, if the enemy keeps on reminding you of your past, we should remind the enemy of the cross. If shame keeps telling you you're still guilty, then tell shame that shame is not your name because Jesus already paid for that. And if your past keep whispering you are not worthy, then tell your past, I am not saved because I am worthy. I am saved because Jesus is merciful.
Kasi po mga kapatid, the only one who had the right to throw the stone choose the cross instead. And that's why this series is called Covered by Grace, because when Jesus covers you with His grace, your failure is no longer your identity. Your shame is no longer your name. And your worst moment is no longer the end of your story. Sobrang relevant po nito sa bago ngayon mga kapatid. Because today's generation is carrying so much hidden shame, so much secret sin, so much regrets, so many past mistakes. At kung hindi po tayo magiging cautious about this can poison us to cancel our identities that can bear a lot of silent guilt. Pinag-aaralan natin ito ngayon because we are trying to place an emphasis that a lot of generation nowadays are being bondaged by shame. And the devil is trying to use the shame to bandage every individuals right now. And Jesus is our ultimate bandage breaker. Para maintindihan mo lamang yon, kailangan makita mo yung grace ni Jesus. Kailangan makita mo yung love at mercy ni Jesus. At ang nakakalungkot po dito minsan mga kapatid, kahit wala nang humahawak ng bato para sa'yo, minsan, ikaw na lang mismo ang bumabato sa sarili mo. Ikaw na lang mismo ang nagpapaalala sa sarili mong mga nakaraan. Ikaw na lang mismo ang nagsasabing, kasalanan ko kasi kung hindi ko lang sana ginawa yon, sana hindi na lang nangyari. Kaya dahil kasalanan ko, hindi na siguro ako magagamit ni Lord kasi hindi na ako katulad ng dati. No! Kaya po natin ito pinopoint out mga kapatid kasi po minsan mas mabagsik pa tayo sa sarili natin kaysa sa ibang tao. Na kahit pinatawad ka na ni Lord, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo pa rin napapatawad ang sarili mo. Kahit tapos na si Jesus sa issue mo, ikaw paulit-ulit mo pa rin nire-retrieve sa isip mo. Kapatid, the enemy loves to keep you in prison in a chapter that Jesus already redeemed. Yan po yung enemy's goal na tinatawag. Kaya hindi nakakapagtaka, kaya marami pa rin mga Kristiyano ang saved, pero minsan parang hindi nila feel na free sila. Hindi nila feel na forgiven sila, parang hindi naman talaga sila healed. Nasa church nga sila pero parang dala-dala pa rin nila yung shame. Umaawit sila pero parang ang bigat-bigat pa din. Parang meron pa rin guilt. Naglilingkod sila pero laging parang feeling nila kung minsan disqualified pa rin. Kung ikaw yon kapatid, pwedeng nakangiti ka sa labas, pwedeng nagmi-ministry ka, pwedeng nakakapag-exercise ka, nakakapag-post ka pa through social media, pero deep inside may bahagi ng puso mo na naniniwala pa rin na hindi ka worthy. Kung papakinggan mo ang Word of God today, your shame may be loud, but God's grace is louder. Your past may be real, but God's mercy is greater. Amen? Kasi po in Christ, you are not who you were, but you are who you are according to His grace says you who you are. Yun po yung sinabi sa Romans 8:1. Therefore, there is now no condemnation. Ang sabi po doon, now. It is not tomorrow, it is not someday, it is not after you become perfect. It is now, it is today, this very moment, because shame is not your name, mga kapatid. Maybe today, you feel like that woman. Exposed, ashamed, condemned, and tired. Na para bang everyone only remembers your worst moment. Pero pakinggan mong mabuti, the only one who had the right to condemn you choose to restore you instead. And if Jesus is defining you, and if Jesus is not defining you by your fast anymore, stop letting shame define you too. Because grace does not just cover sinners, but grace rebuilds them, mga kapatid. That you are not defined by your worst moment, that you are not condemned in Christ, that shame shall not control your identity anymore. And if Jesus choose mercy over your failures, then His grace is rewriting your story today. Mga kapatid,
pakatandaan po nating mabuti, hindi na tayo dapat nadadaya ng kaaway. Shame is not our name. Shame is not your name. Manalangin po tayo. Hallelujah. Lord Jesus, today we come before you not pretending we're okay, Lord God. Bilang tao, Lord, napakarami ho naming mga glitches, mga pagkakamali. Mga unforced error kumisan, Panginoon. Kaya honestly po, Lord, ang dami naming minsan dala-dala sa mga puso namin. Ang dami naming dalang shame, dalang regrets, mga dalang hidden wounds, mga dala-dalang painful moments, painful memories and mistakes na hanggang ngayon minsan hinahakot pa rin kami or hinahabol pa rin kami, Panginoon. And because of this, some of us, Panginoon, minsan we feel tired already. Pagod nang magpanggap na strong, pagod nang marinig yung condemning voices na paulit-ulit na pumapasok sa isipan namin. Kaya tuloy minsan, Lord, may mga moments na feeling namin baka hindi na kami worthy na lumapit po sa iyo, Panginoon. Pero salamat po, Lord, dahil yung grace mo is always bigger than our worst moments. And today, Lord, let your voice be louder than our shame, louder than our guilt, louder than the lies in our heads. Ipaalala mo po sa amin na hindi kami dinidefine ng aming mga pagkakamali, na hindi kami nakukulong sa aming nakaraan at hindi kami na-identify ayon sa aming pagkakadapa. Kaya po, Lord, turuan mo kaming hindi lang tumanggap ng kapatawaran, kundi mamuhay din bilang mga taong tunay na binago ng iyong biyaya. Pagalingin mo po ang mga bagay sa amin na sinubukang sirain ng kahihiyan at ibalik mo po ang mga bagay na winasak ng kasalanan. At tulungan mo po kaming muling mamuhay sa kalayaan, sa kapayapaan at malalim na relasyon. Kasama ka, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Dahil kahit sa pinakamababa naming kalagayan, pinili mo pa rin ang habag mo kaysa paghatol mo sa amin. Salamat po for you cover us with your grace, Lord. And Lord, as we depart from this place, hayaan mo pong baunin namin ang iyong biyaya na sa lahat ng sandali, maranasan at maramdaman namin bawat umaga ng aming buhay na your grace is new every morning, Panginoon. Salamat po sa iyong mga paalala, salamat po sa iyong mga pagtuturo at iyong mga salita. Pinakaiibig ka po namin. Ito po ang aming hiling at panalangin na may kalakip na pasasalamat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God.